Sino ba ang hindi pumunta ng butika sa atin? Lahat naman yata tayo nakarating na o kaya natulungan na ng butika para sa mga hinahanap nating gamot o kaya mga bagay na pwedeng makuha sa butika. Narito na ang programang tutulong sa'yo sa atin para magabayan tayo para tama ang serbisyo at produktong makukuha mo. Ang Botika ni Tita. Kasama si Tita Maru Pahati Sarne. Kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Kinig na sa DWIZ Manila, DWIZ News FM Nationwide at panoorin sa Aliw 23, DWIZ Facebook at YouTube. Magpagaling at magpa-healthy kasama ang Botika ni Tita. Kung ang pharmacist kayang bumasa ng sulat kamay ng doktor, ang inyong tita kaya magtanong sa doktor. Yung mga iniisip nyo pa lang, tinatanong na natin yan. Welcome po dito sa Botika ni Tita. I am your Tita Maru Pahati Sarne. Ngayong araw na ito, ang pag-usapan po natin ay cancer sa bato. Yung pala ay nagkaka-cancer din. Yan po ang tatalakayin natin. Pero syempre, bago po ang lahat, dito muna po tayo sa ating health capsule. Ang mga pasyenteng may type 2 diabetes, overweight o obesity na nagtitake ng glucagon-like peptide 1 receptor agonist, semaglutide, ay lumalabas na nagkakaroon ng panganib sa isang hindi karaniwang kondisyon na maaari maging dahilan ng kawalan ng paningin. Isinagawa ng mga mananaliksik mula sa Massachusetts Eye and Ear sa Boston ang pag-aaral sa 16,827 na pasyente. Pinagtuunan ng pansin ang 710 pasyente may type 2 diabetes kung saan 174 dito ang niresetahan ng semaglutide. 779 na pasyente naman na sobra sa timbang o obese ang pinag-aralan din kung saan 361 rito ang niresetahan ng semaglutide sa loob ng 36 na buwan. Lumabas na ang paggamit ng semaglutide ay may mas mataas na panganib ng non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy sa may type 2 diabetes at sa mga sobrang timbang o obese. At ngayon mga kaibigan, kasama na po natin dito po sa Botika ni Tita, ang ating kaibigan. Isa po siyang oncologist at siya rin po ay namumuno sa ilang mga studies po dito sa ating bansa kung saan hinahanap yung mga bagong pamamaraan o mga gamot na makakatulong para sa pagpapagaling ng ating mga kababayan. Wala po iba kundi si Dr. Nessie Huat. Hi Doc, magandang hapon, magandang araw. Thank you so much Doc. Andito ka uli, no? Para tulungan tayong ma-explain itong tungkol sa bato na hindi lang pala ang problema mo yung babaksak siya because of diabetes, hypertension, kundi baka tubuan ng cancer. Yes, totoo yun, no? So, akala natin ang nangyayari lang sa bato, yung nagda-dialysis ka. Pero in reality, meron din pong malignant or cancer sa bato. So, may bukol na tumutubo dun sa bato. Paano siya tinubuan ng bukol, Dok? Wala. Minsan, darating ang pasyente, may sakit sa likod or umihi ng dugo. Oh. Yun. Very common to sa mga, sa mga male na nagsisigarilyo. Ay, ayan. Inom ng alak. Yan. Very common. Kaya lagi namin tinatanong, naninigarilyo ka ba? Or very common din to sa mga nagda-dialysis at saka yung madalas din magka-bato sa bato, UTI, chronic inflammation kasi. Tsaka yung mga transplant. Pati yung transplant patient? So, meron kaming nakikita, no? Kasi naman, yung transplant, hindi naman tinatanggal yung bato, di ba? Nandun pa rin yung original. Nandun pa rin, kaya nga meron tinatawag na I have 3 kidneys. So, yun yung mga sinasabi ng mga transplant patient. Very common. It's in the top 20 in the world. And here in the Philippines, it's in the top 15. So, dun sa mga transplant patients, saan tumutubo itong... Dun sa yung sa native niyang kidney. Yung But may cases na nakita ko na yung nag-donate, meron pala. So, yun. Pero that's hindi naman yan common. Okay. Very rare yan. So ngayon, yung mga nagdo-donate, hindi ba tinitingnan muna kung may possibility sila or may genetic history ng cancer? Ang ini-screen lang naman sa kidney is kung ikaw magdo-donate, di ba? Kung healthy yung kidney mo, yung pangangatawan mo,
Of course, cancer is i-check din, but it's not so common naman kasi kaya hindi rin natin masasabi na i-check. Okay. So, paano yun? Pag kunyari nagka-cancer yung kidney, anong nangyayari? Okay. Usually, kung operable, pwedeng tanggalin, pinapatanggal. Yun naman talaga yung treatment for renal cell carcinoma. Tatanggalin yung bukol. Kung sakaling hindi siya kumalat, yun na yun. Babantayan na lang. Unless kumalat siya, kunyari pumunta siya sa lung, sa buto, sa liver, dun ka lang maggagamot. Dun ka lang magtitreat. Okay. So, ibig sabihin, pag tinanggal yung kidney na may cancer, okay na? Wala na? Okay na. Kung radiation? wala. Basta early stage siya. Wala na rin? Wala na rin. Basta maagang makita. Okay. Bakit parang iba siya kaysa dun sa ibang mga cancer na sa ibang parte ng katawan na kailangan pa irradiation, chemo? Kahit Kasi tanggalin na, katulad ng breast, di ba? Oo, kasi sa kidney, siya, chemo-resistant at saka radiation resistant. Hindi mag-work. So wala rin So what effect, we do is no? like a biologic treatment. Dati kasi merong immunotherapy, immunologic, yung mga interferon, interleukin. Now, we have new medicine like your immunotherapy, yung pembrolizumab plus lenvatinib, yan, pwede yan. Or pwede namang oral lang, napazopanib. Yung huli namin ginawang study is yung pembrolizumab plus lenvatinib. It's an immunotherapy at saka isang targeted treatment. Right now, we still have 2 patients ongoing at their 17th cycle of chemotherapy. Okay. So, okay naman sila. So kung healthy yung kidneys mo dati, no, hindi ka nagda-dialysis, isa tinanggal dahil nagka-cancer, yung isa hindi natatanggalin yon? Yes, so isa lang naman. So magko-compensate naman yung natirang kidney. Lalaki ng konti para maganda yung sa filtration ng katawan mo. Pero babantayin pa rin siya kasi Pero magbabantay ka pa rin. baka mamaya sa kanya pala nalipat yung cancer cells. Pwede, pero medyo malayo. But pwede pumunta sa ibang parte ng katawan. Okay. Very common dun sa area ng pinag-operahan o kaya sa buto or sa lungs or liver. Okay. Kung ang tinamaan naman ng cancer, yung mga bumaksak mo ng kidneys, tatanggalin lang, ganun lang. Basta may bukol, kung kayang tanggalin, tatanggalin. Tapos iiwan na yung bagong transplant. Hindi. For transplant, yun ang mahirap, Kasi pag the reason bakit ang kidney transplant is very high risk for any type of cancer because these patients are immunosuppressed. So, mababa yung nila. Once, if you are immunosuppressed, yung mga gamot na nakakakos nun, then you are also high risk for any kind of cancer. Like lymphoma, yung cancer sa kulani, yan, common yan. Renal cell, yung mga ganon. Colon, breast. Usually, saan kumakalat? Kung kunyari mula sa kidney, saan ang kalat nando? Most of the time, it's in the lungs. Ay talaga? May mga maliliit. Parang layo nun. Layo. Usually, lungs ang nakikita namin. Talaga? Tsaka bumabalik siya dun sa mga kulani din, dun sa area na malapit sa kidney. Okay. So, ano ang mga simptomas, Doc, para determine nila if meron silang cancer sa kidney? Ang hirap kasi ng, usually ang symptoms niyan is back pain. Back pain. Sakit dito sa likod, umiihi ng dugo. So that's the most common, umiihi ka ng dugo, magtataka ka. So pag ganon, either you have a renal stone or meron kang bukol. Kaya minsan ang mga pasyente, di ba, very important yung urinalysis. Yeah. So, kailangan magpa-check din kayo ng urinalysis nyo. That's the basic Oo. Yun yung pinakamurang test na masasabi mo, may problema ba ako sa bato? Tuwing kailan ba dapat nag-urinalysis? Kahit wala kang nararamdaman. Wala kasing data on how often, but maybe we can do it like every 6 months as part of your physical exam or check-up. Anyway, pag nasa ka naman, 'di ba, sa nagtatrabaho ka. Yes. Merong yearly hinihingan ka ng ihi tsaka yung poops mo, 'di ba? That's for business permit. Okay. So ngayon, kung kunyari after na matanggal na yung tumor o yung kidney na may tumor, pagkatapos sabi mo, Doc, hindi na naman ikikimo, hindi radiation, gagamutin pa rin, may gamot pa rin iinumin? Kung stage 1 to 3, wala. Pero kung stage 4, meron. Okay. Yun lang, yun yung gamot, yung
immunotherapy plus Immunotherapy. targeted treatment. Ang problema, it's so expensive. Like, it would cost you around, kanina lang may pumunta sa akin, parang for an IV and an oral would cost you 150,000 a month. So that's how expensive the medicine. Meron din namang tableta, it would cost you mga 40, 50. Kasi itong pasyente nagpunta sa akin, third line na niya eh. Oo. Matagal na siyang nagagamot. Mahirap pa rin. So, ayun, umabot na siya sa third line. But now, the guidelines would tell you, first line, ito na. Paiba-iba eh. But of course, iba-iba yan sa mga nasa low middle income country tayo eh. True. Compared to all the guidelines na gawa sa first world country. So, talagang we have to localize it. We have to maximize all our resources. Pero available naman ang gamot Available dito. naman. Oo. Yung nga lang mahal. Yun nga lang, hindi siya PNDF. Oo. So, ibig sabihin, kung hindi ka PNDF, hindi siya mabibili ng gobyerno. So, wala ka makukuha sa Wala kang mga makukuha health sa center, PhilHealth. sa government. Wala. Ah, Hindi nga okay. mako-cover ng PhilHealth eh. Oh, no. Talagang So, that's one problem. sariling sikap talaga. Oo. Kaya, out of pocket, Oo. compared to other countries na if you have we have a national health insurance that would cover it. But we only have limited resources. Pero you mentioned yung third line na. Ibig sabihin, Doc, gaano nakatagal ito na umiinom ng gamot? Matagal na, siguro years na. Pero kasi, kunyari, yung isang gamot niya, 2 or 3 years siya, nag-progress siya, another line na naman. Ngayon, nag-progress na naman. So, third line na siya. Pero, pwede ka makasurvive sa kidney cancer. Pwede, especially if it's early stage. Okay. Pero kung metastatic, like stage 4, medyo mahirap, magastos, treatment mo, dire-diretso. So, until disease progression hanggang you are responding to treatment, you continue the treatment. But, of course, other factors na pwedeng itigil yung gamot is one, yung toxicity. O kaya, parang, sometimes for stage 4, you have to ask the patient, ano ba ang goal natin? Very important yun. Ano ba gusto ng pasyente? For doctors kasi, it's very common na ibibigay ko to lahat. But in reality, the patient, ayaw naman na niya, di ba? So, you also have to consider all these factors. Is it very painful, Doc? Katulad din ba yan ng ibang cancer na masyadong masakit? Nakailangan Depende mo kung saan ang mag-morphine. metastasis mo. Kung may Okay. metastasis ka sa buto, or sa lungs, kung sa lungs, syempre hirap kang huminga. Or may natirang bukol dun sa area na yon na may naiipit na nerve, yon very painful. But, yung iba wala naman. Okay. Pag ba sinabing on remission, ano ibig sabihin? On remission is you control the tumor. Hindi siya active. Okay. Pero, ando pa rin. Oo, kasi ang katawan ng isang tao, meron niyang precancerous, meron niyang isang way. Meron niyang isang, meron sa atin, sa genes or something na once bumaksak ang resistensya mo or nagkaroon ka, kagaya ng Biglang sigarilyo or alcohol, nagkakaroon ng insult, doon nag-active. May pro-carcinogenic. Lahat tayo. Lahat. O tapos ang kulit pa natin, no? Hindi lang sigarilyo, vape pa. Ayun, sa vape. Kasi we don't have any study about vape. Oo. We all know that it's pure nicotine, which Yes. according to others, sabi nila it's the combustion of the cigarette but we still don't have any data about it. Pero meron isa atang case, bata, puro vape lang, never smoke, but have a very pangit yung lungs niya. May cancer? Wala. Parang ganun ang lumabas. It's just my gosh. Oo. So we don't have wala pang data talaga. Oh, wow. Huwag na natin tayo maging data tayo. Mag-iisa sa mga data dahil napakahirap. Basta alam natin, chemical din yun Yes, diba? that's correct. Yung nandoon Kaya anumang chemical, maaari po makaharm. Hindi lang po sa yung mga usual na pinupuntahan niya, yung lungs, kundi pati pala sa kidneys natin. Yes, oo. Pwedeng pumunta. Ang kinakain ba, Dok? Nakaka-harm ba yun sa Mostly kidneys and it's can cause cancer? yeah, it's part of the risk factor, yung tinatawag natin metabolic syndrome. Diabetes, hypertension, yan. Tsaka high cholesterol, yan. So, pwedeng mangyari kasi nga it's cancer is a chronic inflammatory condition. Yes. So, if you have more sa diabetes or hypertension or sa fats, pwedeng mangyari. Kaya talaga healthy living. Although, may mga healthy living naman pero nagkaka-cancer. Yes.
It's because you have a family history. Iba naman yun. So maraming pwede eh. May family history ka, lifestyle mo, age. You have to consider may mga mababago, merong hindi mo na talaga mababago. Hindi mo naman mababago kung saan yung family mo. Yeah. Pero may pamamaraan na ba ngayon, Doc, bukod doon sa family history, na malalaman mo kung may risk ka na magkaroon ng cancer? For high-risk patient, we have this hereditary testing. Okay. Not for renal Parang cell. Gene testing? Oo, gene. Oh, But not okay. for renal cell, but for breast cancer. So if you have a family history of breast cancer, kunyari ang nanay mo may breast cancer, yung nanay niya may breast cancer, the chance of you having a breast cancer is also high, like 2 to 3 times. In the US, they do the BRCA testing, the same way where Angelina Jolie did the BRCA testing. That's also a test. Kaya rin siya nagpatanggal ng breast, diba? Yes. So yun, ang kailangan pag-isipan. What if your mother is BRCA positive? Tapos ikaw, BRCA positive, pero wala ka pang symptoms. Doon papasok yung genetic counselor. Papatanggal ba natin to? O intayin natin? Or mag-exam breast examination or all diagnostic test na mas maaga? So yung pa lang, sa lahat ng mga pwedeng tamaan ng cancer, ang pwedeng itest ang genes. Yes, but we also have the screening, Okay. which is the plan of the government now for the DOH as the cancer control program is to more of the screening. Like for example, cervical CA, you can test your HPV. Yes. Yan, Oo. second. For colon, colonoscopy, or you can do your FIT test. FIT test is cheaper, like 300 or 400 pesos. Ano yan? Iniinom yan, Doc? I-check lang yung poops mo and then i-test. Talaga? Or colonoscopy. Meron na pala ngayon. Mula sa pupo. Sa lungs, it's not the standard of care, but for high-risk patient like yung smoker, you can do your x-ray, di ba? Or a low-dose CT scan. Although meron ng mga ngayon, project ang mga NGO, they have this AI x-ray. Uy, I-x-ray ka, kasi yung x-ray natin pwede mong sabihin na na TB ba to? Kasi common ang TB sa Pilipinas, or lung CA. So what they do is, when do the x-ray, they have this AI machine, nagbabasa, hindi to TB, mukhang lung, mukhang may bukol. So what they do after that, they do a low-dose CT scan. Not the usual CT scan, but a low-dose CT scan. Now, kung may makita, then you do biopsy. Now, when you do your biopsy, kung makita mo that this is malignant, di pwedeng operahan yung pasyente. Early stage yun. So that's for lung. And then for prostate, you check your PSA ultrasound, but it's not the standard of care. Hindi naman siya talaga yun. But it's very useful for hepatitis, like the liver cancer. Very common kaya we advocate hepatitis B vaccination. Yeah. So yun. So breast, of course, breast ultrasound exam, or mammogram. mammogram. So that's how the screening. Mas maganda kasi early stage kesa yung later stage. Oo nga. Yan, pag-usapan natin yan, yung paano mo maagapan ang cancer. Sa pagbabalik po yan ng Butika ni Tita with Dr. Nessie Huat. Siya po ay isang medical oncologist. Para sulit sa gastos at sa kalidad na katulad ng branded, kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Hindi po pare-pareho ang mga generics. Nakipag-partner ang Rhea Generics sa mga malalaking pharmaceutical company sa mundo para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parehong pasilidad at bansa kung saan din mismo ginagawa ang kanilang mga kilalang branded medicines. Kaya pareho ang bisa at kalidad pero sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics po ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck at Boehringer Ingelheim. Magpakonsulta at kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Dalhin lang po ang mga reseta sa Mercury Drug. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor.
Okay, balik po tayo dito sa Butika ni Tita. Kasama pa rin natin Dr. Nessie Huwat. Siya po ay isang medical oncologist at pinag-usapan natin yung tungkol sa cancer, lalo na sa kidney. Pwede rin pala magka-cancer kahit in-transplant lang sa'yo yung kidney mo. So pag ganun, Doc, balik siya sa dialysis, tatanggalin yung tin-transplant na kidney? Pwede mangyari yun. But it's not so common naman eh. Okay. Pero may nakita may cases akong nakita. Wow! Dito sa Philippines? Sa Philippines. Oh my goodness. Bakit kaya? Dahil baka may cancer yung... Baka may cancer, hindi lang siguro nakita. Yung nagbigay, yung nag-donate. Yes. Hindi mo naman kasi makikita, especially for renal eh. Oo. Yan na nga paano mo ba malalaman? Kasi minsan, ang nangyayari parang aksidente lang. Na kaya nalaman na stage 0 pa nga lang daw yung cancer dahil nagkaroon ng isang examination. Yes. Oo, pero minsan kahit na sabihin pa na na nagkaroon ng examination, hindi rin nakikita kagad din. Parang nagtatago yung cancer cells. Pwede yun. So, very common. Kagaya ng isa kong patient na nag-follow up kanina. Oo. Nahulog lang siya, na-fracture. Okay. Tapos nung work up, meron palang langmas. Oh. Ayun, nakita lang CA pala. Oh, wow. Pero matanda na kasi ito. Pero we're still treating the patient. This is an 88-year-old female. I've been treating her for last 2 years. So, okay naman siya yun. So, yung mga ganong kaso. Kaya nga. Oo. So, at least maagang nakita. Especially for yung mga madaling operahan, your breast, yung colon, yan. If you get it earlier, you have more saving, longer life, more quality of life. Pag pa sinabi stage 0, Doc, anong ibig sabihin nun? Talagang sobrang liit pa niya? Stage 0 is wala pa eh. It's like, for example, for breast, they call it ductal carcinoma in situ. Hindi pa siya nakaka-invade. So, pero may bukol na. Pwedeng maliit na bukol, pero hindi pa siya malignant. But you will take oral medication to prevent the recurrence or magkaroon ka ng breast cancer. Okay. So, parang tinreat mo na rin yun na cancer patient ka na rin? Yes, oo. Pero hindi ka naman ikikimo? Hormonal. Tableta. Puro hormone. Para yung mga tamoxifen na naririnig nyo. Yes, yan, yes. ganun. And speaking of that hormones, kasi maraming mga nagme-menopause, natatakot sila na mag-hormonal replacement therapy dahil doon sa possibility daw na baka magka-breast cancer sila. Totoo pa rin ba yun? Actually, that's true, no? Hindi lang naman sa breast. Okay. Pwede ring endometrial eh. Okay. Pwede kumapal yung may matres. So, the same way, pag nagbibigay kaming tamoxifen, we ask for clearance from their OB. Yeah. Kasi baka mag-bleed or something, pwede mangapal yung matres. Doon, high risk ka for breast cancer. So, sino lang ang pwede endometrial. Sino lang pwede mag-HRT? Basta binabantayan ng OB mo, walang problema. Pag kunyari meron kang lahi ng cancer, hindi ka pwedeng bigyan ng hormonal replacement pwede pa rin, therapy. basta laging nandyan yung OB. Okay. So, anong babantayan niya ron? Kung biglang magkabukol? Gano'n? Yes, o kaya magdugo or kumapal yung matres. Okay. So, ang HRT pala, hindi lang yung breast ang binabantayan. Pati yung matres Pati ang matres. Yan ang pwedeng tamaan. Pwede. Ng cancer cells. So, anong replacement mo? Kung kunyari, talaga, kasi nahihirapan daw yung iba na hot flashes, pag nagme-menopause. I'm not sure about the hormones, but I think they give also a hormones na may na rin. A combination that would lessen the chance of having cancer of yung sa endometrial mo or sa breast. Okay. May combination eh. Oo. Balikan ko lang, Doc, yung tungkol sa nakita stage 0 pa lang yung iyong cancer. Kung nakita ito sa uterus, tinatanggal na ba agad ang uterus? Pagkasabi mo kasing stage 0, wala pa siyang cancer. Stage 1 yon, tatanggalin na siya. Pag stage 1, dun lang tinatanggal. Pag stage 0, ano lang ang gagawin? Wala. Hindi pa siya invaded eh. So, okay pa siya. Hindi pa siya nag-invade. So, you have to remember for cancer, it's ano bang difference ng cancer sa benign? The cancer cells invade other blood vessel or or yung sa matres mo or sa breast. Yun yung difference. So, hindi pa siya stage 0 is wala pa, it's not yet malignant or something. May gamot na ibibigay pag gano'n? Babantayan. Babantayan Kung lang. breast kasi pwede, may tableta.
or pwedeng tanggalin yung bukol na stage 0, or pwedeng partial mastectomy, yon yung mga ganon. Now, for DCIS, lumpectomy, ganyan, pinaparadiate pa rin. Okay. For kung lumpectomy, but if you do the whole breast, itanggalin mo, it's just hormonal treatment. Oh, okay. The same with the uterus? Sa uterus, iba naman yon. Kung nagbi-bleed, better to remove the uterus. I'm not sure about the OB. I think it's, they advocate, hindi sila masyado atang nag-opera basta-basta. Yes. Oo. Siyempre, lalo na kung bata pa. Gusto mag-anak or something. So, yun ang problema. Yung paghuli pala sa cancer, hindi mo rin basta-basta mahuhuli kung wala kang regular na mga check-ups, ganyan. Yes. At saka, depende naman kasi sa age. Hindi naman lahat i-screen mo. O kaya if you have a family history. But there are guidelines on when to do your screening. Like for example, for breast, at least at the age of 40, you do your mammo. Or every kailan ba yung mammo? Once a year, yan. Every year. Or for bata naman, kunyari hindi pa siya 40, pero may nakakapa minsan you can do your clinical breast exam. You go to your OB or your family physician, and then iba kasi yung kapa ng isang ikaw mismo, tsaka kapa ng sa doktor. Siyempre, very biased ka eh. Yes. So, mas maganda yung wala. Pero may naramdaman ka na. Yes, so ganun yun. At saka minsan hindi mo alam kung cyst lang yun or cancer. Kailangan i-biopsy. Oo. So, yung mga ganun. Okay. Pero, para doon sa mga gusto nga nilang ma-prevent habang maaga pa, kapag sinabing maliit pa yung bukol mo, ano ang gagawin mo? Saang bukol tanggal mo kaya? na kagad? Sa breast? Oo. No. Sa breast, sige. Kasi yung ultrasound natin ngayon, tsaka mammo, they can tell you kung high risk to na malignant to or cyst lang to. Ganun nakagaling ang ating technology. Now, kung sabihin ng resulta mo, this is high risk for malignancy, all you need biopsy, then we do biopsy. Meron ng ganun pwede nang sabihin nila. Yung sinasabi ng iba, nagagalit daw yung cancer cells kapag tinusok ng biopsy. Totoo ba yun? Baka naging lang tayo, naging conscious. I'm not sure, but there are cases na siguro na napansin mo lang kasi masyado ka ng conscious, diba? At saka talagang baka nandun na talaga yung cancer cells, Yes. no? Tumubo na talaga. Hindi siya nagalit, talagang noon lang kasi nakita na meron na palang kalat. Hindi dahil tinusok siya. So, ang biopsy, walang ginagawang injury na nakakainis para sa cancer cells. Tama ba doon? Wala naman. Oo. Ang ginagawa niya, kumukuha ka lang, kumukurot ka lang? But during the surgery, you have to make sure na yung inoperahan mo sterile. Oo. Hindi siya parang hindi rin kumalat. Kasi minsan may natitira. So what we do as a medical oncologist, we have to make sure that the surgery is very clean. Okay. Kasi kahit anong ibigay namin chemo or treatment, kung may natira doon, mahihirapan din kami. Okay. Babalik at babalik yun. Okay. Anyway, mamaya pag-usapan natin paano ma-prevent ang pagkakaroon ng cancer sa pagbabalik po yan ng Butika ni Tita. Okay, balik po tayo dito sa Butika ni Tita. Alam niyo po, kahit nasabihin yung makulit kami, ulit-ulitin natin kung paano mape-prevent ang pagkakaroon po ng cancer o pagkalat pa ng cancer. Doc Nessie Watt, isa pong medical oncologist. Doc, anong masasabi mo? Sa prevention? Oo. So, siguro ganito na lang. We have, meron kasing tinatawag na screening. Yung screening is at the age of ganito, magpapatest ka. So, ito yung mga pasyente na wala pang sakit. Hindi mo alam na may sakit. Now, when you screen them, dun mo lang malalaman na, positive pala. So, anong edad, yan, katulad sa babae, 40 years old? Mammogram. Oo, 40. Tapos, pag meron ka ng nakipag-sex ka na, then you can have your cervical pap smear. Pero ngayon, may HPV na test. Yung HPV, pag nag-positive ka dun sa virus na yon, then tsaka nila sisilipin o colposcopy ang tawag nila. Mas madali pa yon, mas maganda siya, and then you do your cervical smear. That's for sa babae. Well, both yung colonoscopy, para saan yon? For
ang guidelines hanggang 50 dito. 50 at the age of 50. Yeah. Pero bumaba na, ginawang 45 ng American College okay. of Surgeon. Kasi siguro nakita nila, mas madami ng may colon cancer ngayon. Kaya nila binaba. So, kinakain natin yan. Tapos, kung ang pasyente may kamag-anak or magulang na may colon cancer, kunyari nagka-colon cancer ang nanay mo at 45. Sa mga anak, dapat at 35 years old, magpapaka-check ka na, papakolonoscopy ka na, kasi very high risk ka. What else? Pabato pa ba to? PSA, para yung sa mga kalalakihan. Prostate Ngayon specific, nakikita namin mas antigen bata test. na yung mga 50 years old. Nagtataka ka, bakit nagka-prostate CA, di ba? So we still don't know. Maybe because of the smoking. Sa liver naman, ultrasound, but for high risk. Like for example, yung mga alcoholic. Yan. Ang ginagawa nila, every 6 months, pinapa-ultrasound nila. Oh, talaga? Yung mga gastro or hepatologist. Pero ano naman yun, non-invasive naman yun kasi ultrasound lang naman. So okay lang yun. So nakikita pala sa ultrasound? Kasi kung cirrhotic na yung atay mo, ibig sabihin, palyado na yung atay mo, high risk kang magkaroon ng bukol doon. Because of the chronic inflammation pa rin. Wow. So yun yung mga pwede nating konti lang naman ang pwedeng ma-screen screenable cancer. Yung uterus, may screening din ba yan? Pwede, ultrasound. Ultrasound. But it's more of an early diagnosis. Like for example, may naramdaman ka. But if you have a yearly ultrasound, you can look at, makikita naman. Pero ang kidneys, pinapa-ultrasound din ba yan? Yes. Regularly? Pag nakakita kami pina-check namin yung ihi, may blood, or may symptoms yung pasyente, masakit yung dito niya or bewang niya, tapos pina-urinalysis namin, may nakita, then we'll ask for ultrasound of the kidney, urinary, tsaka bladder. Pati yung daanan ng ihi, yung mga ganon. And you mentioned kanina sa lungs, pwede naman pala sa x-ray rin. Sa x-ray Makita pwede. na agad. For high risk. Hindi lahat but for smoker. Pero kanina, Doc, ano yung sinabi mo? Poop, pwede rin na makita kung may cancer? Parang yung mga fit test, pwede. Kung may blood doon, then you do your colonoscopy. Okay. So it's just telling you na, may blood yung poops niya. Bakit magkaka-blood? That's not common na magkaka-blood yung poops mo Yeah. It's because you have may bleeding ka somewhere or meron ka lang colitis o namabagalang. Yun lang yun. Pero hindi yung para makikita mo, may cancer cells tong poop na to. Hindi nila sasabihin yun. Hindi nila pwedeng ganyan. And that's the reason yung mga, di ba nakikita nyo sa FB, cancer screening. Hindi naman totoo yun. Kasi you don't do your tumor markers kung wala kang cancer. Like your CEA, kasi akala nila CEA for colon, di ba? For liver, alpha-fetoprotein. For pancreas, CA19-9. For sa matres, di ba? Or ovaryo, CA125. These are for tumor markers na may diagnosis na. Or na-diagnose ka ng may sakit. Kailan namin to ginagawa as kunyari, hindi dahil routine. Ginagawa namin to, kunyari na-diagnose ka, colon. Ang CA mo, bago ka operahan, 20. Nung na-operahan ka, nag-normalize. Ibig sabihin, the chance na natanggal ko na yun ng malinis yung bukol, maganda. Kasi nag-normalize na yung marker ko. Oh, okay. So, Doc, kung gusto nilang magpatingin sa'yo para malaman nila, ako ba ay mayroon nitong cancer, Doc? Saan sila pupunta? Sa National Kidney and Transplant Institute po. Monday and Tuesday lang po ako doon, 10 to 12. Yan. Okay. Doc, thank you so much. Thank you. At kami pinagbigyan mo uli para mas maintindihan na ating mga kababayan. Okay. Itong mga karamdaman na may kinalaman sa cancer. Dr. Nessie Huwat po, isa pong medical oncologist. At syempre, salamat sa ating executive producer, si Anton, ang ating production na people. Syempre, nandiyan si Nino Noval at saka si James Eden, si John Lloyd at iba pa. At sa ating technical, sa engineering, salamat sa inyo, sa News Center. Thank you. At sa ating mga bossing, maraming salamat, Sir Edgar Cabangon. Thank you so much. At para sa tamang reseta, dito lang po kayo sa Butika ni Tita. I am your Tita Maru Pahati Sarne. Bye!
Sino ba ang hindi pumunta ng butika sa atin? Lahat naman yata tayo nakarating na o kaya natulungan na ng butika para sa mga hinahanap nating gamot o kaya mga bagay na pwedeng makuha sa butika. Narito na ang programang tutulong sa'yo sa atin para magabayan tayo para tama ang serbisyo at produktong makukuha mo. Ang Botika ni Tita. Kasama si Tita Maru Pahati Sarne. Kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Kinig na sa DWIZ Manila, DWIZ News FM Nationwide at panoorin sa Aliw 23, DWIZ Facebook at YouTube. Magpagaling at magpa-healthy kasama ang Botika ni Tita.